Tatalakayin naman natin ngayon ay itong solar charge controller. Ito yung karaniwang ginagamit ng mga nagsisimula pa lang sa kanilang mga solar setup o yung mga maliliit na sistema ng kanilang solar na gagamitin sa kanilang project, sa kanilang bahay o ano pa man. Sa maraming pinagagamitan nito. Ito yung PWM Solar Charge Controller. Ang mga feature nito ay meron siyang USB port, dalawa. Dito yung kanyang mga menu, ewan ko kung kita. Ito yung menu. Ito yung kanyang mga selector. O dito ka mamimili yung merong pataas, merong pababa. Ayan. Dito ikinakabit yung solar panel. Dito may plus at minus, negative at positive. Dito naman yung battery, dito naman yung load. Ito kumukuha ito ng load mula sa baterya, hindi sa solar panel. Yan, mula sa baterya. Dito yung negative at dito yung negative, dito yung positive. Ayan. Itong USB port, naglalabas ito ng 5 volts, 1 to 3 amps. Yan, dito pwede ka mag-charge ng cellphone o yung mga iba pang mga gumagamit ng USB port na saksakan. Ito yung itsura niya. Ayan, dito itinutornilyo yan. Ayan. Tapos yung likod niya, ito. Dito makikita ninyo yung iba mga solar charge controller ay merong heatsink dito sa likod. Yung mga malalaki. O yung hindi naman, yung meron iba mga medyo maliit na malaki ng konti yata rito, meron pa yata ganito kalaki. Ay meron siyang heatsink dito. Yan. Pero ito, natuklasan ko, ang heatsink nito ay bakal. Parang yero lang ito na tinabas. Na dito nakadikit yung MOSFET sa loob. Na hindi ko alam kung yun nga ay ito nga ay nakakatulong para palamigin yung MOSFET. Kasi yung MOSFET pagka umaandar na ito ay umiinit. Yung nandito sa likod, may MOSFET yan sa likod, umiinit yun. Mamaya malalaman natin kung bakit ko nasabi na ito ay bakal. Itong backplate niya ay gumamit ako ng magnet. Ito speaker magnet. Ayan. Ididikit natin kung ito nga ay mamamagnet. Kung ito nga talaga ay bakal. Ayan. Dumikit. Bakal. Ayan. Hindi ko alam kung nakakatulong ito. Yung sa pagpapalamig ng MOSFET. Yung bakal. Na ito. Itong backplate niya. Meron akong ginawa na kasukat din nito na backplate na siya kung ipapalit dito ay ito. Ayan. Ito ay sheet na aluminum sheet na siya kung ipapalit dito. Ayan. Kasukat niya yan. Tinabas ko na yan. Kasukat na yan. Ayan. Ito ay aluminum. Ang aluminum kasi ay hindi namamagnet kahit anong gawin mo dyan. Ayan. Hindi siya namamagnet. Ayan. Hindi siya namamagnet. Yan ang katunayan na hindi namamagnet itong aluminum sheet. Ito ay nakakatulong kung mapapansin niyo yung ibang mga electronics. Meron silang mga heatsink. Aluminum yon. Nakakatulong yon sa pagpapalamig o hindi mag-init yung electronic device na nakadikit dito. Ayan. Yan ay ikakabit natin dito. Ipapalit natin sa backplate na to. Ayan. Natanggal ko na. Hindi ko na pinakita sa inyo. Ilang screw lang naman yan eh. 4 na screw itong backplate. Pagkatapos ito, naka-screw din ito. Itong pinaka-board niya dito. May 3 screw din yan. Na dito, doon, saka dito. Ayan. 3 lang yan na screw. Ayan. Ito yung loob niya. Ayan.
Ayun yung pindutan na tatlo. Ito yung mga terminal na kung saan ikinakabit yung mga yung wire ng solar panel at saka yung sa battery. Ito yung output nung sa mga kung saan nyo ang paggagamitan ninyo na 12 volts ang inilalabas nito mula sa baterya. Ito yung itsura niyan, loob niyan. At ito rin naman yung USB port. Ayan. Ayan na itsura. Ito yung likod na sinasabi ko. Ito yung MOSFET. Ayan. Ang MOSFET niya ay tatlo. Ayun. Meron siyang protection na thermal pad ang tawag dito. Tingnan natin. Tatanggal yan eh. Parang sticker, double-sided sticker lang yan. Ayan. Ayan. Ito yung kanyang MOSFET. Ito yung umiinit pag gumagana na siya. Yan. Kaya nga, meron thermal pad, tapos yun na lang siguro nagpapalamig. Hindi ko alam kung nakakatulong itong kapirasong yero na ginawa nilang backplate para palamigin ito. Kaya ang gagawin ko, nag-modify ako, ay ididikit ko yung backplate dito sa likod. Kaya pagka lumapat yan, nakadikit yan. Ayan. Baka sakali makatulong na lumamig yung MOSFET, hindi mag-init para hindi masira. Kung malaking load hindi naman malaking load ang pwedeng gamitin dito, baba lang naman na amperahe ito. Ayan. Ayan, gawin na natin. Ilagay na natin yung kanyang aluminum heatsink. Ayan. Ibinalik ko na yung kanyang pinaka mainboard sa loob ng kanyang pinakakaha o bahay. Kaya nga sabi ko kanina, meron lang itong tatlong tornilyo. Ayan. Maliit na tornilyo. Dalawa, tatlo. Ayan. Isa, dalawa, tatlo. Ito yung MOSFET. Sa pagkakabit ko niyan, pag inilapat ko yung pinaka aluminum sheet na ito, gagamit ako ng thermal grease. Ayan, kung kita nyo. Ayan. Thermal grease. Ayan. Na ipapahid ko dito sa likod nito. Yung aluminum din yan, likod ng MOSFET na yan. Ayan. Ipapahid ko ito. Para, ewan ko, para saan nga ba to? Thermal grease, yun, nakakatulong din siguro para sa mabawasan ng init na ewan kung ano man yun. Ayan. Sige, pahiran na natin. Ayan. Nalagyan ko na ng thermal grease yung kanyang tatlong MOSFETs. Ayan. Kung napansin nyo kanina, ito ay may mga butas yung MOSFET na yon. Kasi yung butas na yon, yung ibang mga heatsink, itinutornilyo yon, itong MOSFET na to, doon sa kanilang mga heatsink. Pero ito kasi, hindi siya pwedeng itornilyo. Kaya ang mangyayari dyan, ay ipapatong lang siyang ganon. Ipapatong ko lang, pagkatapos itutornilyo ko na doon sa apat na butas niya na yan. Nakalapat naman yan, lapat na lapat siya. Para lumapat ng konti, ay pwede ko siyang unatin. Kung mapansin nyo, may mga space pa rito. Yan, pwede siyang unatin ng konti para pag inilapat yung aluminum sheet, ay lapat na lapat siya. Itutulak naman ng aluminum heatsink yan kung talagang lumapat na siya. Ayan. Naikon ko na. Ayangat ko na. Pwede nang ibalik itong aluminum heatsink. Dito yan. Ayan. Ayun, naramdaman ko. Lumapat na. Pag idiniin ko pa, kasi kung mapapansin nyo, nakaangat. Ayan. Dito lapat na rito. Dito nakaangat. Ididiin ko pa yan para pag ini-screw ay lapat na lapat yung MOSFET. Ayan. Malamig yung aluminum sheet Kumpara dun sa
yero na backplate niya. Sige, tornilyo na natin. 4. 1, 2, 3, 4. Huwag nyo nang intindihin yung mga ilang butas na yan kasi may butas talaga yan. Mga doon sa pinagkunan ko, may mga nakakabit dyan. Ginawa ko na lang ng paraan. Ayan. Hindi naman magagamit yung butas na yan. Ito lang 4. Ayan na yung kayarian ng ating pinalitan ng aluminum heatsink, yung pinakalikod niya. Yung kanyang backplate. Ayan na. Naka tornilyo na yan ng 4. 1, 2, 3, 4. Ayan. Kung ikukumpara dito sa kanyang stock na nakalagay na backplate na yero, minodify ko nito. Okay na siya. Siya nga pala hindi ko ginamit na yung yung thermal pad. Ayan. Ito yung dati nakadikit doon. Thermal pad ang tawag dyan. Hindi ko na siya ginamit. At ang ginamit ko na lang ay itong thermal grease. Kung kita ninyo, thermal grease. Yan. Dinidikit talaga. Ginagamit talaga na pinaka grasa niya sa mga kanyan, sa mga MOSFET, mga ganyan. Yung mga dinidikitan ng heatsink. Ayan, thermal grease. Ayun, tapos na. Pwede nang ikabit. Ito ay hindi naman pang mga malakihang load ang pinaggagamitan nito, mga maliliit lang. Pang ilaw, pang charge. Wag lang gamitin sa mga masyadong matataas ang wattage. At hindi naman nakakayanin. Depende kasi sa amps ng solar charge controller. Ayan. Yung mga malalaking amps, wattage na ng mga appliances ay yung mga medyo matataas na kalidad na ng mga solar charge controller. Ito pang mabababang mga wattage lang ito. Mababang amperahe ng mga appliances o kung ano mang gadget na paggagamitan o ilaw. Ayan. Tapos na. Pwede ko na siyang ikabit doon sa aking ginagawang project.